Wala sa loob na nag-angat ng ulo si Vince. Mukha ni Moana ang nadapuan niya ng tingin na nakatitig sa kanya mula sa di kalayuan. Kanina pa ba siya tinititigan ito? Hindi niya gustong magbaba ng tingin. Yung indeed the kind of face painters love up to paint. At kung hindi meet si Helen of Troy, then she must have looked like this girl, a face that launched 1,000 ships. He sighed. Binawi ang tingin at tumayo. Dinampo ang management book at lumakad patungo sa building. Sa totoo lang, hindi sila gaanong magkakilala ng dalagita. But he noticed it everywhere. At karaniwan ay nakatitig sa kanya. Yunika iya si Moana Marie. Ang ama nito, si Henry lang isang Filipino-Chinese, ay ang mismong major stockholder ng textile company sa bayan nila. Ganon din ang San Ignacio Rural Bank kung saan siya nagtatrabaho bilang apprentice. Maliban kay Mr. Rodrigo de Lucena na isa ring stockholder at manager ng textile mills, ay hindi nila kilala ang talagang may-ari ng pabrika hanggang nitong taon. Mula sa Amerika ay dumating ng San Ignacio ang mag-anak na Henry at Adrian lang, kasama ang kaisa-isang anak upang permanenteng manirahan sa San Ignacio. Maraming maganda at anak mayaman sa San Ignacio, subalit agad na napansin si Moana sa buong campus dahil sa simula hindi ito marunong magtagalog. Pangalaway typical westerner ang dalagita sa kilos at pananamit. Sa unang 6 na buwan, ang dalagita ay mas malapit ito sa mga kaibigan at kaskwelang lalaki. Some girls hated her dahil natatakot ang mga itong ang kani-kanilang boyfriend ay maakit ni Moana na siyang nangyari. Una silang nagkita ito nang minsay magtungo ng opisina si Moana at makita siya. And the last semester she was even younger. Palabas siya ng silid ni Mr. Lang at sa pagliko sa pasilyo di sinasadyang magkasalubong sila at mabangga niya ito. Ouch! Tili ng dalagita na muntik nang matumba kung hindi maagap na nahawakan ni Vince sa braso. I'm sorry, ang sabi ng binata. Are you alright, kid? Nagsalubong ang mga kilay ni Moana sa pagtawag ng binata sa kanya. Nakalimutang bagyang nasaktan sa pagkakabangga sa tila pader na dibdib ng lalaki. Do I look like a kid? A stupid question. She's 15, naka-uniforme at naka-ponytail ang buhok. Lihim na napailing si Vince. This little girl's nagmamadaling magdalaga, tulad din ng kapatid niya. 12 pero gusto nang hilahin ang mga taon upang tumanda. Are you alright, young lady? Ayos niyang pag-uulit. Wala sa loob na tumango si Moana. Hindi malis ang mga mata sa mukha ng binata. Si Vince ay binitiwan na siya at tumalikod. Hey, wait! Nahinto sa paghakbang si Vince at muling niyuko si Moana. Yes? Do you work here? Isang tanghong sinagot ng binata. Her breath caught in her throat. Ngayon lang niya nakita si Vince ang malapitan, and she was fascinated by his dark brows and eyes, makakapal na kilay at mga pilik mata. Mahaba pa yata sa mga pilik niya. My dad owned this bank, parang loka niyang sinabi, at huli na para bawiin. Dahil hindi gusto niyang ipagyabang iyon pero wala siyang mahagilap na sasabihin at hindi niya gustong maputol ang pag-uusap nila. A slow smile spread across Vince's face. Tell me something I don't know. I'm sorry. Aniya. Nalito mo ako. I couldn't help appreciating your eyes. Unusual para sa isang Pilipino. Lumapad ang ngiti ng binata. Ganun kakahusay tumingin ang mga mata. Ang pagkapahiyaan niya ay unting-unting natunaw dahil sa ngiti nito. Warm and heart stopping. I saw you at the campus, she said. Night student, tipid nitong sagot. Nakangiti pa rin. See you, Miss Lang. Magmula noon ay lagi na niyang nahuhuling nakatingin ito sa kanya. Wala sa loob siyang umiling. Isiniksik sa isip na 16 lamang si Moana. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag at pauwi na sila galing sa eskwela kasama ang girlfriend na si Beron at isa pang barkada na si Joey. Sa may malapit na tabing dagat sila nagdaan dahil mas shortcut iyon pauwi sa bahay ni Beron na nagpilit na maglakad kaysa sumakay. Pareho silang nahinto sa paglalakad nang makarinig ng sigaw mula sa dagat. Ano yun? Halos magkapanabay na tanong ni Beron at Joey. Si Vince ay humiwala at dire-diretso patungo sa dagat. Patakbong sumunod ang dalawa. Teka muna, awat ni Beron ang mahinuha ang pinagmula ng sigaw. Mula yun sa isang grupo ng mga kabaybaihan. Kilala ko yung isa, si Clem. Kapitbahay namin at isa sa mga leader ng sorority sa CIS. May palagay ako may bagong mai-initiate. Akala ko naman ay kung ano na. Vince yung chinitang high school ang ini-initiate, si Joey. Oh, ano naman, ani Beron na minsan pang tumingin sa dagat. Let's go, Vince. Alanganing sumunod si Vince na muling sumigaw ang dalagita. Nagsalubong ang mga kilay na muling lumingon ng binata.
Hinahampas ng tinatawag na Clem ng saha ng saging ang likod ng dalagita. No, please stop. Ayoko na. Iyon lang at patakbong bumaba sa baybay dagat si Vince. Sumunod si Joey. Napilitan na rin sumunod si Beron. Itigil ninyo yan. Awat ng binata na nagpahinto sa ginagawa ni Clem. Nalugpok sa buhangin si Moana. Ninahula ng binata ang dalagita at hinawakan sa magkabilang balikat. Naningkit ang mga matang nag-angat ng tingin si Clem. Sabihin mo dyan sa boyfriend mo, Beron, na huwag makialam. Wala akong pakialam sa ginagawa ninyo. Ani Vince bago pa nakapagbuka ng bibig si Beron. Iyon ay kung hindi umaangal ang hinihikayat ninyong maging miyembro. Hindi mo ba naririnig at umaayaw na at nasasaktan? Sa halang ng saging ito, Vince, paismid na wika ni Clem. Ganito din ang ginamit namin sa iba. At nilingon nito ang dalawa pang ini-initiate. Pero yan lang ang sumigaw. Galing American at hindi tanga. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng initiation. Nayuko ni Vince ang dalagita. Narinig mo ang sinabi niya. Gusto mo bang ipagpatuloy ito? Pahisteryang umiling si Moana. No please, take me home. Nagtagi sa mga bagang na tumayo ang binata at iginala ang paningin sa mga kabataang naroroon. Si Clem lamang at ang dalawa pang miyembro ang nasa kolehiyo. Ang iba'y puro high school pa lang. Hindi ko kayo tinatakot lalo ka na Clem. Pero labag sa batas ang ginagawa ninyong ito. Magsiuuna kayo kung hindi ay sa munisipyo kayo susunduin ng magulang ninyo. Matigas nitong utos. Agad nagtakbuhan pa uwi ang mga high school. Sumunod ang dalawang kasama ni Clem. Si Clem ay sandaling nakipagtitigan kay Beron bago pagalit na sumunod sa mga kasama. Itinayo ni Vince si Moana. Are you alright? Not this time. Sagot niya, wincing in pain. Pinsano ba? Si Beron. Iniwan na siya ng mga kasama niya at kaya na niyang umuwi. Tara na. Nag-angat ang paningin si Vince. Joey, hatid mo na si Beron. Ihahatid ko sa kanila si Miss Lang. Hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata ni Beron. Gusto sana magprotesta pero nakita na nito ang determinasyon sa mukha ni Vince. Patabog itong lumayo mula sa baybayin. Humabol si Joey. Can you walk? Banayan itong tanong habang inaalalayan siya sa paglalakad. Isang tango ang isinagot ni Moana. How could you be so stupid to mess up with them? Vince, mula sa sakit ng likod sanhi ng malakas na palo ng saha ng saging. At sa salita ni Vince, I don't know. Sinikap niyang pigilin ang paghikbi. First, I'd like them to like me. She was so nice and her brother is my father's employee. In the factory, I don't understand. Yung dalawang kasama ko hindi sumigaw na parang hindi nasaktan. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Vince. Do you really want to know why? Huminto sa paglalakad si Moana at tumangala dito. Why? Nalilitong tanong niya. Mamili ka sa dalawang dahilan. That was the first time somebody hit you at hindi ka sanay roon at mas manipis ang balat mo o mas matindi ang pagpalong ginawa sa ni Clem out of revenge. Revenge? Nagtatanong ang mga matang tumingin siya dito. Ang huling naging boyfriend mo'y boyfriend niya. Matabang nitong sinabi at muli siyang inakay palakad. Oh, sa bahay na muna ng mga magulang ni Vince tumuloy ang dalawa upang kuhanin ng binata ang owner jeep ng ama. Iginala ni Moana ang paningin sa kabahayan. Makintab at malinis ang sahig na nara. Antigong nara ang sopa na may solihiyang uway sa gitna. Uncluttered, walang ekstrang kasangkapan maliban sa talagang ginagamit. Lahat ay mga matatandang gamit ang naroon. Marahil ay mga minana pa mula sa mga magulang ng binata. Ano ang gusto mong inumin? Tanong nito habang inilalabas mula sa medicine cabinet ang pulang gamot at bulak. Just plain water, please. Tinitigan niya ang gamot na hawak ng binata. Nilapag iyon ni Vince sa center table at sandaling pumasok sa kusina. Paglabas ay may dala ng isang basong tubig at inabot sa kanya. Salamat. Uminom siya at halos maubos ang laman ng baso. Nilapag iyon sa mesa. Tumalikod ka at titingnan ko ang likod mo at baka nagkasugat. Utos nito. Hindi niya gustong sumunod pero hindi rin niya gustong magprotesta. Tumalikod siya at tinaas ang blusang uniforme. Tinis ang embarrassment ng mahanta dito ang likod niya at ang manipis na bra. Anak ng usal ni Vince kasabay ng matalim na paghinga. Mapupulang mga latay ang nasa likod ni Moana. A sudden anger rose inside him para sa gumawa niyon sa dalagita. Dinampot nito ang bulak at binasa ng gamot na pula. It's going to hurt like hell. Kaya mo ba? Hindi ako takot sa gamot. Lakas loob niya ang sagot. Minsang pangalan ko. Wikano to habang nahanda ang nilalapit ang bulak sa latay. She stiffened and held her breath nang maramdaman ang hapdi. Ikaw, ano ang tawag sa'yo? Sinikap ng binatang mawala ang hapdi. Ang pansin ng dalaga. Moana. Short for Moana Marie. Muli siyang napasinghap and bit her lower lip para hindi mapatili.
Naramdaman niya na hinipan ng binata ang likod niya pagkatapos ay ibinaba nito ang blusa. Sana'y latay lang iyan at hindi matuloy magsugat or you will have a lot of explaining to do, sweetheart. Wika nito at ginulo ang buhok niya na tila siya bata. Ayusin mo ang sarili mo at tara na, baka hinahanap ka na sa inyo. Tinampot nito ang bookshelf sa susi ng jeep at nagpatiunang humakbang patungo sa pinto. Sandaling nanatili sa pagkakaupo si Moana at sinundan ng tingin si Vince. Sweetheart, it probably meant nothing to him, pero hindi niya may wasang ngumiti ng lihim. Hey, si Vince na lumingon. Dinampot niya ang bagpak at sumunod. Sa sumunod na mga sandali walang kaibuan ang dalawa sa loob ng jeep hanggang sa makarating sa pinakamaganda at pinakamodernong subdivision sa bayang iyon. Itinuro ni Moana ang kalye patungo sa kanila. Thank you, aniya dito bago bumuwa. Anytime, Annie, Vince, and Moana Marie. Nahinto sa pagbaba sa jeep ang dalagita at lumingon. Don't try to please anyone. Just be yourself. Alam kong mahirap mag-adjust sa bagong kapaligiran at bagong mga kaibigan. True friends will love you for what you are. Ngumiti siya at lumitaw ang dimple sa magkabilang pisngi. Are you my friend now? You bet. Hi! Mula sa pagsasalansa ng mga palay sa kamalig ay nag-angat ng pawisang mukha si Vince. Nagsalubong ang makilay ng makilalang may-ari ng tinig. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong nito sa delegata na nakasabit pa sa likod ng bagpak. Inabot nito ang kamiseta na nakasabit sa may poste ng kamalig. Pagkatapos ay tumanaw sa may daan habang pinupunasan ng pawis ang mukha at katawang kumikislap sa pawis. Sino ang kasama mo? She gave a hesitant smile. Nagpababa ako sa driver namin dito. Where's everybody? She asked sociably, kasabay ng paglinga sa paligid. Nasa classmate niya si Janet, sagot ng binata nang tinutukoy ang bunsong kapatid na 12 taong gulang at grade 6. Ang papay nasa munisipyo na, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ano ang sadya mo rito, Moana? Sabado ngayon at walang pasok. Nagkibit siya ng mga balikat. I just thought you can help me with my trigo. Matagal na tinitigan ni Vince ang dalagita. 16 years old at nasa huling taon ng high school, with exotic sight and flirtatious dimples in ponytail and braces. Natitiyak nito, hindi yun ang uri ng brace na uso ngayon sa mga kababaihan para maging in at magmukhang sosyal. Helbet na ang halaga lamang ng braces nito'y benta na ng mga kopra nila sa 3 ektaryang niyugang pag-aari ng ama. Hey, are you still with me? Si Moana sa binata. Hindi ka na kumibo. Ang sabi ko'y magpapatulong ako sa iyo sa trigo ko. Sure, sagot ni Vince. Maliligo lang ako. Hintayin mo ako sa swing. Bagya siyang tumango at sinundan ng tanaw si Vince na pumasok ng bahay. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa swing. Naupo roon kasabay ng pagtanaw sa loob ng bahay. Ginawanin niyang lahat paraan para mapalapit dito at mapansin ito. Mapalapit, yes. They have become closer. Pero yung pansin na gusto niyang mangyari ay hindi. Since that day on the beach, ay lalo nang sumidhi ang naisin niyang mapansin ng binata. This stupid crush she had on him ay hindi na naalis sa nakalipas ng mga buwan at sa halip ay lalo pa yatang lumalim. Kung tutuusin pagkatapos ang insidente ngayon sa mga miyembro ng sorority, ay nagkaroon pa siya ng isa pa uling boyfriend. Boyfriend na hindi naman tumagal ng 1 linggo. Agad niyang ikinumpara ito kay Vince at sa tingin niya yung mga toto yung mga classmate at ibang manliligaw. 8 taon ang tanda ni Vince sa kanya. Panggabi sa CIS at graduating ngayong taon na ito. 6 na taon ang ginugol sa kolehiyo dahil working students. Lahat ng umaga sa loob ng 1 linggo ay ginugugol ng binata sa bangko bilang messenger trainee. Biyudo na ang ama nito na isang hepe ng pulisya sa bayang iyon. Hindi mahirap ang pamilya pero hindi rin naman mayaman bukod pa sa may isa pa itong kapatid ng babaeng nag-aaral sa elementarya at hindi biro ang pagkuha ng abogasya. And Vince treated her like his little sister.